Kumusta na po kayo? Sana ay manatili po ang kapayapaan, pagmamahalan sa bawat pamilya na inaabot po ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Ito po muli ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval na nag-aanyayang muli po ninyo kaming samahan sa pagpapatuloy ng ating paksang tinalakay sa nagdaang episode tungkol po sa Iglesia ni Cristo na lumitaw dito po sa bansang Pilipinas. Gaya po ng pinatunayan sa atin ng Biblia sa nakaraang episode ditong ating programa, ang Iglesia ni Cristo na aming kinaaniban ay mayroong patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Batay po sa Juan 10:16, tinawag niya ito na kanyang ibang mga tupa o mga lingkod sapagkat hindi sila kabilang noon sa mga naunang kaanib sa Iglesia ni Cristo sa panahon po ng mga apostol. Anong gagawin ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang ibang mga tupa? Sila po ay magiging isang kawan. Tinalakay na po natin sa nagdaan ng kawan, Iglesia ni Cristo, kaya magiging Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng pagkasangkapan niya sa isang pastor na natupad po sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo. Ano naman po ang patotoo ng mga apostol tungkol sa iglesyang ito? Batay po sa Gawa 2:38 hanggang 39, ito po ang ikatlong pulutong o ikatlong grupo ng iglesia na tinawag na magmumula sa malayong dako, malayong silangan, bansang Pilipinas ang katuparan, na pinangakuan po na tumanggap ng Espiritu Santo. Kung gayon, ang Iglesia ni Cristo po na aming kinaaniban ay may patotoo ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostol. Subalit, sinasabi naman po ng iba ay ganito. Ang tinutukoy raw po sa pahayag ni Apostol Pedro na mga tatawagin ng Diyos na mula sa malayo ay ang mga hintil na naging kaanib din sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ang mabuti po ay basahin natin muli ang nilalaman ng Gawa 2:39, alang-alang po sa mga hindi naman nyo napanood yung nakaraang pagtalakay natin. Ganito po ang nilalaman ng pahayag ng talata ng Biblia. Ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoong Diyos natin. Mga kaibigan po namin, bakit hindi natin dapat ipagkamali na ang mga hintil ang tinutukoy ni Apostol Pedro na mga tatawagin na magmumula sa malayo? Sapagkat ang mga hintil po ay natawag na sa iglesia kasama ng mga Hudyo sa panahon pa ng mga apostol. At yan po ang pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Roma 9:24, pakinggan po ninyo. Tayo ang mga taong iyon na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi rin naman sa mga hintil. Mga kaibigan at mga magulang, hindi po natin dapat ipagkamali ng mga hintil ang tinutukoy na tatawagin sa iglesia na magbumula sa malayo. Ano dahilan? Sapagkat ayon po sa Biblia, ang mga hintil ay natawag na rin po sa panahon pa ng mga apostol. Sino-sino po ba ang mga natawag na sa panahon ng mga apostol? Tandaan po ninyo, ang mga Hudyo at ang mga hintil. Kaya sino ang kausap ni Apostol Pedro nang sabihin niya na ang pangako'y para sa inyo? Sila po ang mga Hudyo na natawag na sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sino naman po ang tinutukoy niya ng mga salitang at sa inyong mga anak? Sila rin po ang mga hintil na naging kaanib o bunga nila sa pangangaral o anak nila sa pananampalataya. Ano po ang katunayan nito sa Biblia? Ganito po ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 4:15. Sa salita ng buhay na salin po ng bagong tipan, pakinggan ninyo. Unang Korinto 4:15. Sapagkat kahit na magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo ukol kay Kristo,
Iisa lamang ang inyong Ama sa pananampalataya. Mga anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus dahil ako ang nangaral sa inyo ng Ebanghelyo. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay ang mga hintil na naging bunga niya sa pangangaral sa Ebanghelyo. Ano po ang ipinahayag niya tungkol sa kanila? Ang sabi po niya, mga anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus dahil ako ang nangaral sa inyo ng Ebanghelyo. Mga kaibigan, si Apostol Pablo po na nangaral sa kanila ay isang lahing Hudyo. Kaya ang mga Hudyo at mga hintil ang bumubuo noon sa iglesia sa panahon po ng mga apostol. Subalit gaya po ng sinasabi sa hula o sinabi sa hula, may ikatlong grupo ng mga tao na kasama sa pinangakuan. Sino po sila? Sila ang mga tatawagin na lahing magmumula sa malayong silangan o sa bansang Pilipinas na natupad po sa Iglesia ni Cristo na lumitaw o nagsimula dito sa bansang Pilipinas, bansang nasa malayong silangan. Tangi po sa malayo sa dako ng mga apostol ang pagmumula ng mga tatawagin pa ng Diyos. Sa ano pa po sila malayo? Kaya hindi sila dapat ipagkamali sa mga naging kaanib din sa unang iglesia. Babasahin po natin ang Gawa 2:39, sasaling The Acts of the Apostles, a new translation. Pakinggan ninyo, ganito po ang ating mababasa sa wikang Pilipino na po. Sapagkat sa inyo ang kaloob ay ipinangako. Sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayong mga panahon at mga dako na tatawagin ng Panginoon na ating Diyos sa Kanya. Hindi lang po pala malayo sa dakong kinaroroonan noon ng mga apostol ang mga tatawagin pa ng Panginoon Diyos na kasama sa pinangakuan, kundi malayo rin sila sa panahon ng mga apostol. Kaya nga sa hula po ng ating Panginoon Kristo, yan makikita nyo sa inyong screen, sa Juan 10:16 na binasa natin sa nagdaan, ang sinabi po ng ating Panginoon Kristo, sa hinaharap magkakaroon ng isang kawan. In the future, there will be one flock. Ang ibang mga tupa ay magiging isang kawan o magiging isang iglesia ni Kristo. Iba po ang panahon nila sa panahon ng mga unang Kristiyano. Kailan po ang panahong itinakda ng hula na tatawagin ng Diyos ang mga lahing magmumula sa malayong silangan? O ganito naman po ang paunang pahayag ng Panginoon Diyos o hula sa Isaias po sa 43:5-6 batay po sa New King James Version. Sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan bayaan mo at sa timugan huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ang binabanggit po dito ng Panginoon Diyos ay ang pagdadala ng mga anak niya na lahing magmumula sa silanganan. Saang bahagi po ng silanganan? Ang sabi niya, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo. Sa makatwid, magmumula sila sa malayong silangan. Kailan po ang panahon ng pagtawag ng Diyos sa lahing magmumula sa malayong silangan? Ayon din po sa huling bahagi ng talata na ating binasa, sa mga wakas ng lupa, ends of the earth. Alin po ang panahong tinutukoy ng Biblia na mga wakas ng lupa? Ito po ang panahon na malapit na ang wakas ng sanglibutan
na siya ring ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Gaya po ng mababasa natin sa patotoo ng Panginoong Kristo sa Mateo 24, 3 at 33. Ganito ang ating maliwanag na mababasa na nilalaman po ng talatang ito ng Biblia. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya, sa Panginoon Kristo, nang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Gayon din naman kayo. Pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Paano po natin malalaman kung ang panahon ay nasa mga wakas na ng lupa o malapit na ang katapusan ng sanlibutan? Na siya ring panahon ng pagtawag sa lahing magmumula sa malayong silangan. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga o nasa mga wakas nga. Kaya may mga masasaksihang magaganap sa daigdig na kapag ka nakita na po natin ang mga iyon, ay panahon na kung tawagin po ng Biblia ay mga wakas ng lupa, na siyang panahon ng pagtawag sa mga anak ng Diyos na magmumula sa malayong silangan. Alin po ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo na mga bagay na ito? Sapagkat ang sabi niya, pagka nakita ninyo ang mga bagay na ito. Ang binasa natin kanina ay talatang 3 at 33. Ngayon naman po ay talatang 6 hanggang 8, yan din sa Kapitulo 24. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sa mga talatang ito ay may binabanggit po ang ating Panginoon Kristo na mga magaganap na dalawang malaking digmaan o aalingaw-ngaw o mapapabalita. Na ang katuparan po nito ay ang una at ikalawang digmaang pambuong daigdig. May binanggit din po ang Panginoon Kristo na pagkakagutom, paglindol sa iba't ibang dako at mararanasang mga kahirapan. Ngunit, ano po ang nais naming ipapansin sa inyo, mga kaibigan, na unang binanggit ng ating Panginoon Kristo? Ang unang malaking digmaan na aalingaw-ngaw o mapapabalita. Kailan po ito natupad? Ayon po sa kasaysayan o pangyayari sa daigdig. Ang babasahin natin ay isang aklat kasaysayan. Dito po sa aklat na pinamagatang The Story of the Great War, History of the European War from Official Sources, Volume 2. Ito po ay edited by Francis Miller sa page 923 sa wikang Pilipino na po. Ang unang malaking kampanya ng malaking digmaan sa dako ng labanan sa Timog Silangan ay nagsimula noong Hulyo 27, 1914 nang isinagawa ng mga hukbong Austriano ang kanilang unang pananakop sa Serbia. Batay po sa kasaysayan, mga kaibigan, noong July 27, 1914, sumiklab po ang tinatawag na World War I o unang digmaang pangsanlibutan. Sa panahong iyon, tandaan po natin, itinakda ng Panginoon Diyos na lumitaw ang Iglesia ni Cristo na magmumula sa malayong silangan o bansang Pilipinas. Ang petsa po ng Biblia,
mga wakas ng lupa. Sa petsa po ng pangyayari kaalinsabay ng unang digmaang pangsanlibutan, July 27, 1914. Kailan din po ang opisyal na petsa ng pagbangon ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas? Noong July 27, 1914, kaalinsabay po ng unang digmaang pambuong daigdig. Kaya ano lamang po ang pinatutunayan nito, mga kaibigan at mga magulang? Ito ang katuparan ng hula o paunang pahayag ng mga apostol tungkol sa mga tatawagin ng Panginoon Diyos na magmumula sa malayo na tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Alam po ba ninyo kung anong kahalagahan ng kaloob ng Espiritu Santo? Gaano kahalaga pagka ang tao'y tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo? Ganito ang patotoo sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso sa 1:13 hanggang sa talatang 14. Subaybayan po ninyo. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Alinsunod po sa mga talatang ito, ang pagtanggap ng Espiritu Santo, ang tatak ng pagkahirang ng Panginoon Diyos bilang kanyang bayan o mga lingkod. Sa makatwid, napatunayan po namin sa inyo sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia na matangi sa patotoo ng ating Panginoon Kristo. Meron din pong patotoo ang mga apostol sa iglesyang ito na aming kinaaaniban. Subalit, higit sa lahat, ang patotoo ng Panginoong Diyos sa iglesyang ito na lumitaw sa malayong silangan, bansang Pilipinas, sa panahon ng mga wakas ng lupa, July 27, 1914. Balikan natin ang Isaiah 43:5 hanggang 6. Batay din po sa The New King James Version, sa wikang Pilipino na po. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Ano po ang pagkilala ng Panginoon Diyos sa lahi na magmumula sa malayong silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa? Ang sabi ng Panginoon Diyos, aking mga anak na lalaki at aking mga anak na babae. Mga kaibigan, hindi po ba napakatibay ng patotoong ito mismo ng Panginoon Diyos? Ang sinasabi naman po ng marami ngayon, mga anak din daw sila ng Panginoon Diyos kasi naglilingkod sila, sumasamba, pero silang mga gawaing iba't ibang pangrelihiyon at iba't iba pa. Mga kaibigan at mga magulang, huwag naman po kayong maghihinanakit o magdaramdam ang sino man sa amin. Pero tahasan po naming sasabihin sa inyo, walang kabuluhan ang sinasabi nilang iba't ibang patotoo. Sapagkat sila lang ang nagpapatotoo sa kanilang sarili na sila raw po ay mga anak ng Panginoon Diyos at sila'y mga lingkod ng ating Panginoon Kristo. Bakit hindi po sapat na ang tao ang magpatotoo sa kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos? Pakinggan ninyo ang pahayag po na babasahin natin dito sa aklat po ng Isaiah 45
11, ganito ang inyong maririnig at makikita nyo rin sa inyong screen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng banal ng Israel at ng may lalang sa Kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Napansin po ba ninyo ang ipinahayag na ito ng ating Panginoon Diyos? Ang sabi niya, magtanong ka sa akin tungkol sa aking mga anak. Kaya hindi po ang kung sino-sino ang paniniwalaan natin sa pagsasabing sila raw ang mga anak ng Panginoon Diyos, kundi ang Panginoon Diyos mismo. Ano po ba ang pagkakilala niya sa iglesyang ito na aming kinaaaniban? Sana wag niyong kalilimutan yung mga talatang binasa natin. Kinikilala niya na mga anak na lalaki at babae ang mga kaanib sa iglesyang ito. Mahalaga po ba ito? Anong kapalaran po pagka ang tao ay nakabilang sa mga tunay na mga anak ng Diyos at ang Diyos mismo ang nagpapatotoo sa kanila? Pakinggan ninyo ang sagot ni Apostol Pablo sa Roma 8:17. Dadalangan ko po ang pagbasa. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Mga kaibigan namin, isa po ito sa mga pangunahing dahilan kaya kami sumasampalatayang napakapalad ng mga taong maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kinikilala na sila'y mga anak ng Diyos na lalaki at babae. Kaya sila'y mga tagapagmana ng Panginoon Diyos at mga kasamang tagapagmana po ng ating Panginoong Kristo. Mga magulang, ito po ang isipin ninyong mabuti. Hindi po ba't ang maging tagapagmana lang tayo halimbawa ng isang taong mayaman ay isa ng masasabi nating kapalaran? Hindi po ba lalong dakilang kapalaran kung tayo ay tagapagmana ng Panginoon Diyos kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Kristo? Bakit po namin ito ipinahayag sa inyo ng buong katapatan? Ano po ba ang ating mamanahin sa Panginoon Diyos? Pakinggan nyo sa aklat po ng Apokalipsis, sa 21:7, 2 at 4, ganito ang ating mababasang pahayag po at nilalaman ng mga talatang ito ng Biblia. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakan talaga sa kanyang asawa, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ito po ang dahilan, kaya napakapalad po ng mga taong maging tagapagmana. Ito ang mamanahin ng mga anak ng Panginoon Diyos. Ang bayang banal na doon po ay wala ng dalamhati, walang hirap, walang pananambitan, higit sa lahat, wala na pong kamatayan na nagdudulot ng matinding kalungkot at kapighatian sa mga naiwang mahal sa buhay. Kung maaalaala pa po ninyo mga kaibigan, ang tinalakay natin sa nakaraang episode, ito rin po ang ipinangako ng ating Panginoong Kristo na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan sapagkat sila ay kinikilala niya na kanyang mga tupa sumunod sa Kanya, nakarating sa loob ng kawan o Iglesia ni Kristo. Pinakahahangad po namin, mga kaibigan, na kayo po makarating din
sa iglesyang kinikilala ng Panginoon Diyos, kinikilala ng Panginoon Kristo at pinatutunayan ng mga apostol. Sa panig natin ng mga kapatid sa loob ng iglesia, pumanatag tayo, pumirmi tayo sapagkat matibay po ang patotoo ng Biblia tungkol sa kahalalan ng iglesyang ito na ating kinabibilangan. Maraming salamat po sa inyong buong pagsubaybay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo at sana po sa mga nais magsuri, magpatuloy para malaman pa kung anong mga aral na aming itinataguyod, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo at kung kayo po ay mayroong mga nakaligtaan ng mga episode ng programang Daan ng Buhay, maaari po niyong subaybayan ito sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission at doon po ay makikita ninyo ang iba't ibang mga religious programs pa po ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay. Mamalagi nawa ang pag-iingat at pagpapala sa atin ng ating Panginoon Diyos.